isa sa mga kanta o talagang top 5 na pwedeng awitin ng mga mag-iirog, isa ito siguro sa kanilang nagiging soundtrack talaga, no? Theme song, no? Ito yung chorus, ewan ko kung alam nyo, no? And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we still have each other. Nothing's gonna stop us now. So, alam natin, nung kinakanta natin ito, talagang pagmamahalan. Hindi pwedeng mabali ito, maputol yung pagmamahalan natin kahit kalaban pa natin sino man. Kahit kalabanin natin ang buong mundo. Kahit kalabanin natin ang buong pamilya mo. Ito, 1987 to, no? Sa naging soundtrack ng Mannequin na movie. Alam na alam yan ng mga OG dito. At ito rin ay galing din, inspired din ito do sa mismong experience din ng writer, no? Pero ito ay taliwas sa pag-ibig ng Biblia. Una, bakit ba ang sinasabi mo, ina-isolate nyo ang inyong pag-ibig sa mundo? Parang may kinakalaban ng dalawang magkarelasyon na ito ang mundo. So, dito natin makikita natin yung connection ng passage natin ngayon na hindi ganito yung tinuturo ng Bible. Kasi ang tinuturo ng Bible, again, ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay naglalapit naman sa mundo. Again, hindi yung pakikisama at pakikisalo sa kasalanan ng mundo, pero yung pag-ibig natin ay dapat maibigay natin sa mundo. Tinawag tayo na hindi mag-isolate as a church, pero we are called to be a salt and light of this world. Kaya napakaganda ng ating matatakil ngayon. At recap lang, na tapos natin yung chapter 13 verses 1 to 7 ng Romans. At nakita nga natin dalawang katotohanan doon na ang Diyos ang ganap at tanging otoridad ng lahat ng tao, at ang otoridad na mga tinatag ng Diyos ay para sa kanyang mabuting layunin. So, alam natin na itong ginawa ng Panginoon na ito ay para sa kabutihan ng creation at ultimately sa kabutihan ng church para mas lalong mag-flourish ang church dito sa mundo. So, ang challenge nga natin to, we must exalt yung otoridad ng niya sa atin by submitting sa mga otoridad na meron tayo dito sa mundo. And this morning, we will be discussing pa yung mga next verses pagkatapos ng 1 to 7. And again, ito pa rin ay may kinalaman sa pamumuhay natin para sa ating Panginoon. Kaya I invite you to open your Bible sa verses 8 to 10 ng chapter 13. Verses 8 to 10. Romans 13, 8 to 10. Ang sabi po rito, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love neighbor as yourself. Love does no wrong to neighbor, therefore love is fulfilling of the law. This is the very word of God. Magpasako po tayo at nawa ay makonvict po tayo sa katotohanan na ito. Humingi muna tayo ng guidance ng Panginoon. Muli kami ay lumalapit sa iyo at humingi ng tulong, Panginoon, para maunawaan namin ang napakayaman at very convicting na yung salita, nawa maging beneficial ito sa aming puso at sa church, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Dito sa passage natin na binasa, tinuturo ni Paul sa mga Kristiyano sa Roma kung paano ang relationship naman nila sa buong mundo, generally, sa lahat ng tao. So, from chapter 12, ang pinakita sa atin yung picture ng buhay ng believers, at ito nga yung pagkakaroon ng genuine love na umiibig sa kapwa nila mananampalataya at umiibig din kahit pa sa kanilang mga kaaway at mga nagpe-persecute sa kanila. Then last sermon,
itong genuine love na ito ay nakita natin sa chapter 13 sa relationship naman ng church or ng mga believers sa mga otoridad na as Christians, they must submit to all authorities. Dahil naunawaan natin na again, lahat ng ito ay in-institute ng Diyos at lahat ng authority ay servants of God. Nabanggit kanina ni Nico, yung verse 4 at verse 6, yan ay parehas na servants or ministers of God. Ang sa verse 4, nandiyan yung diakonos kung saan nakuha yung deacon, which is servant, pagsiserve sa Panginoon. At sa verse 6, liturgos, na dito naman nakuha yung liturgy, yung liturgist. Kaya sino ba yung liturgist natin dito? Yung presider. So ito ay worshiper. So ang intention talaga ng Panginoon sa creation, sa mga otoridad na ito, sila ay magsiserve sa Panginoon through the people, at sila ay magli-lead sa pagsamba sa Panginoon. Okay? Yun nga lang, dahil sa kasalanan, hindi ito na isa katuparan. Pero kahit na sila ay sinners, sila pa rin ay ginagamit ng Panginoon para sa preservation ng good at orderliness dito sa mundo. Kaya when we wage war against authorities, we wage war against God. So ito yung warning sa atin na kaya if we want to glorify God, submit to authorities. Kung gusto natin mag-glorify ang ating Diyos, pag nasa labas tayo, paano nga ba? Mag-submit tayo sa lahat ng mga nakikita nating nanunungkulan sa labas. So, may limit. Siyempre, again, pag ito ay may kontra na sa salita ng Diyos at prinsipyo ng Biblia, we have to disobey Him. Sabi nga ni Apostle Peter, we must obey God rather than man. So, binibigyan kong diin ulit itong submission natin sa authority kasi ito ay reflected sa submission natin sa Panginoon. Mahalaga na matutunan natin ito dahil ito yung identity at calling natin. Ito yung purpose ng Panginoon sa atin. We are called to be His people. We are called to be enslaved under His power and authority. And we clarified last sermon about sa mga bad connotations ng submission at otoridad. Dahil sa sin, naging prideful at self-centered ang tao, kaya naturally, hindi na kumikilala ang tao ng otoridad at pag-submit, lalong-lalo na sa Diyos. Kaya nga sabi sa Psalms 10 verses 3 to 4, for the wicked boasts of the desires of his soul, and the one greedy of gain curses and renounces the Lord. In pride of his face, the wicked does not seek him. All his thoughts are, there is no God. So, ito po ang puso ng tao nang wala sa Diyos. Ito ang resulta ng kasalanan sa isang tao nang wala sa Panginoon. So, men think they do not need God. Men think they do not want God's authority, and man rebel and oppose His word and truth. Kaya nga, nung tayo ay naging Kristiyano, ito na yung tinatransform sa atin ng Diyos. Ito na yung binabago sa atin na maging God-centered ang ating pamumuhay. Dahil nga nung tayo ay nasa former ignorance pa, wala pa tayo sa Christianity, wala pa tayo kay Kristo, ang nasusunod ay ang ating sarili. Tinuturuan tayo ngayon na maging God-centered sa lahat ng aspeto. So, dahil nga, doable ba to? Yes, dahil meron tayong banal or bagong puso na ibinigay ang Diyos at meron tayong spirito na ibinigay sa atin na talagang ginagawa niya tayong surely magiging obedient tayo sa kanyang mga pinag-uutos. So, ito yung ating dapat na tignan ngayon. At syempre, alam natin na may pag-submit, alam na natin ang mercy at gospel ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon ngayon kung ano yung tunay na freedom. Na ang tunay na freedom pala ay being a slave of Christ. Ang tunay na malaya na tao ay isang taga-sunod ni Kristo. Isang alagad at follower ni Kristo. Because as His followers, we are
called to shine the glory of God. We are called to obey His word. And we are called to live and reflect Jesus Christ. Hindi lang sa church, hindi lang sa pamilya, pero sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. So, kadalasan, we think na being Christians, nakakulong na lang tayo sa church. We think na being Christians, ang pakikitungo na lang natin mainly ay sa mga members natin. At kadalasan din, we think na pag may pinag-uusapan na yung ating relationship sa mundo, ang naiisip agad natin ay evangelism program lang. Though tama naman ito, we have to evangelize, preach the gospel to the lost, pero tinawag tayong maging ilaw. Maipamuhay si Kristo, tayo ay mamuhay sa katwiran at kabutihan ng Diyos na meron sa atin, mamuhay tayo sa pagsunod sa Kanyang salita, at mamuhay sa pag-ibig niya na ibinuo sa atin ng banal na Espiritu. Kanino ibibigay ito? Sa lahat ng tao sa mundo. Walang pinipili, kahit pa sa nakasakit sa atin, kahit pa sa mga hindi natin kilala, dahil ito yung calling nating church. Ito yung calling natin as disciples of Jesus Christ. Ito yung pagkaka-design sa atin. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:10, ito yung good works na naiplano sa atin ng Panginoon na nakalatag at lalakaran at dapat nating lakaran. So mahalaga na as a church, as people in Christ, dapat alam natin, pagkatapos nating malaman ang mga katotohanan na ito, alam natin ang dalawang bagay. Muli, intention at execution. After we know our purpose and calling, syempre may intention na tayo. Ay, susunod na ako. Ay, ako ay magpapasubmit sa mga otoridad. Ako ay iibig. Kailangan ko palang ipamuhay si Kristo. Pero hindi to hiwalay ang intention na ito sa execution. Tama ang ating motive to glorify God, pero paano ito i-execute? Paano to i-apply? Dapat naka-align ang intention natin sa salita ng Diyos, which is ang ating execution. So, if we have the intention to love others, dapat alam din natin paano natin ito gagawin sa salita ng Panginoon. Paano natin mamahalin ng isang tao aligned sa kanyang katotohanan. Kaya ito yung tinatakel ngayon ni Pablo sa verses 8 to 14 ng chapter 13, pero magfo-focus muna tayo sa 8 to 10. Okay? So ito yung mensahe natin ngayong umaga. As gospel holders, Christians are called to fulfill the moral law of God through genuinely loving all men, for this is the very purpose of our redemption and the very essence of presenting ourselves as a living sacrifice for His glory. So, may dalawa tayong katotohanan na makikita rito para mas maunawaan pa natin ang mensahe na iyon. Una, Christians love Christian love reflects God's eternal love. Ulit, Christian love reflects God's eternal love. Pangalawa, Christian love fulfills God's moral law. Christian love fulfills God's moral law. So, una, Christian love reflects God's eternal love. Sabi sa verse 8, owe no one anything except to love each other. So, if we can notice, nag-reference si Pablo ng owe dito, or pagkakautang. And we can see yung connection nitong pagkakautang sa verses 6 to 7. Ano ba yung tinakal niya doon? Magbayad ng buwis. Magbayad ng taxes as their submission sa gobyerno ng Roma at sa submission nila sa otoridad ng Diyos. At dito sa verse 8, sinasabi naman niya rito na owe to no one. Huwag kayong magkakaroon ng pagkakautang sa kahit sino man. Sa plain reading, maunawaan natin ito, bawal ba talagang umutang? Kasi sinasabi, bawal magkaroon ng utang sa kahit sino. So ang question ulit, pinagbabawal ba ng Bible
ang pangungutang? Ang sagot syempre ay hindi. In fact, inapprove ni Jesus ito sa Matthew 5:42. Give to him who asks of you and do not turn away from him who wants to borrow from you. So, pinermit naman niya ang panghihiram, paglelend, paglo-loan, yun nga, pag-oo or pag-indebtedness. No? So, pwede naman yon. So, we can borrow at mangutang, walang problema doon. Yung o nga lang na sinasabi dito ni Pablo ay yung sense na umutang ka, then hindi mo babayaran o hindi mo binabayaran. Patong-patong na yung iyong pagkakautang. Actually, may warning nga dito na sa mga hindi nagbabayad ng mga utang. Sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is slave to the lender. Pag nagkakautang tayo, alipin tayo ng nagpautang sa atin. At sa Psalms 37:21, the wicked borrow, nangungutang daw ang isang wicked, and do not repay. But the righteous show mercy and give. Okay? So, maliwanag na kailangan pag tayo ay nangungutang, nanghihiram, very practical, no? Grabe. Pati yon tinakel, very explicit. Yung salita ng Panginoon sa aspeto ng, kunyari, tayo as Christian, okay lang tayo mangutang. Basta, magbabayad tayo. At ito nga i-connection sa 6 to 7, na kailangan nilang magbayad ng tax para hindi sila magkaroon ng utang sa gobyerno ng Roma at kung kanino mang mga tao na hindi nila mababayaran o nababayaran. So, ang question, ito ba talaga yung gustong sabihin ni Paul sa verse 8 na owe to no one? So, ang ginagawa ni Pablo rito, mga kapatid, nire-reference niya yung pagkakautang sa aspeto ng pag-ibig natin sa ating kapwa. We owe no one anything except to love each other. Paano ito? So, bawal tayo magkaroon ng utang na hindi mababayaran except sa pagkakautang ng pag-ibig sa bawat isa. Medyo tricky, pero tignan natin kung paano pa ito. Tignan nyo po, no? Yung prinsipyo na tinuturo dito ni Paul ay ganito. Kapag nagkaroon tayo ng utang, may obligasyon tayong bayaran. Nakatali tayo dun sa taong nagpautang sa atin. Tapos, pag nakabayad na tayo dun sa taong nagpautang sa atin, tapos na yung obligasyon natin. Wala na siyang tali sa atin. Nakalaya na tayo sa kanya. Pero, pwede mo masabi na finally, tapos na ang obligasyon ko sa kanya, wala na akong pagkakautang sa kanya. Which is tama naman talaga. Okay? Yan yung gusto natin, na lumaya tayo sa pagkakautang. Hindi na tayo dapat nakatali sa mga tao na nagpautang sa atin. Pero sa verse 8, ang prinsipyo dito ni Pablo na tinuturo ay kung magkakautang tayo sa kapwa, ito dapat ay pag-ibig. Meaning, ang pag-iibigan na tinuturo ni Pablo dito ay yung pag-iibigan na hindi natatapos. Walang end na obligation. Meaning, forever tayo na may utang sa bawat isa, sa bawat kapwa natin. Hindi natin pwedeng sabihin na finally, tapos na akong umibig sa'yo. At finally, wala na akong obligasyon sa'yo, wala na akong pagkakautang sa'yo, tapos na. Wala na tayong no strings attached na tayo. Yung magulang ba, ni minsan, nagsis ba ang kanilang obligasyon at pag-ibig sa kanilang anak? Kahit yan ay pumanaw na, mahal pa rin nila ang kanilang anak. So, ganun din sa atin. Madali, syempre, sa family. Pero ang usapin dito, all men. All the men of the world. Kahit sino, kahit wicked. Kaya nga sabi ko, magpapatawad tayo 77 times. Nabilang mo na ba kung ilang beses ka nagpatawad? Baka wala pa sa kalahati nun. Pero syempre, unlimited yun. Huwag naman natin computein, oy, 69 na ako. Konti na lang. Huwag naman ganon, no, mga kapatid. So, ang sinasabi lang dito again, hindi tayo mapupunta sa panahon na matatapos tayong umibig sa kapwa natin. Yun ang pinag-uutos sa atin. So, sana nag-make sense, no? So, we have to note this na our love for our neighbor is an endless responsibility.
Our love for our neighbor is an endless responsibility. Since we have a perpetual obligation to God, hindi naman nagsisis ang ating pagmamahal sa Diyos, perpetual din ang obligation natin sa kapwa-tao natin. Hindi yan dapat magkaroon ng katapusan. Kung mababalikan natin ang Matthew 22:37, nung tinanong ng isang scholar, yung kanina binasa natin, or teachers, si Kristo, kung ano ang great commandment sa Decalogue, anong sabi niya? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And this is the great and foremost commandment. Great yon. First tablet, first 4 commandments. Then the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Second tablet, the second 6 commandment na remaining. So again, ito yung inutos ni Kristo. Iniwan niya sa kanyang mga alagad bago siya mag-ascend sa trono. And same with us as Christians, as church, we shall love God and we shall love our neighbors as ourselves. Nakita nyo ba? Walang sinabi rito na love yourself. Mundo ang nagsabi ng love yourself, si Justin Bieber. Pero sa Bible, naturally, mahal natin ang ating sarili. Naturally, iniingatan natin ang ating sarili. Anong nawawala? Respect and honor ng ating sarili. Pero yung pag-ibig, hindi nawawala yun. Kaya nga, sabi niya, mahalin natin ang kapwa natin gaya ng by default nating pagmamahal sa ating mga sarili. And we know, again, no, ito ay summary ng Decalogue na yung binasa natin at itong dalawang utos ni Kristo na ito ay pwedeng isa lang ang susundin or itong greatest commandments na ito, hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. Hindi natin sila pwedeng isa lang yung sundin, yung second commandment, hindi. Or second commandment lang, tapos yung isa, yung una, hindi. Hindi natin pwedeng sabihin na iniibig natin ang Diyos, pero di naman natin iniibig ang kapwa natin. So ito nga yung pinupunto ni Apostle John sa 1 John 4:20-21. Now, if anyone says, I love God, and hates his brother, he's a liar. For he who does not love his brother, whom he seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God, must also love his brother. So kung alam natin, kung minamahal natin ang Diyos, ang ating kasama nun, ay ang ating pagmamahal sa kapwa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin at yung pag-ibig na yon na nasa sa atin ay magpo-produce ng pag-ibig patungo sa ating mga kapwa. Ayon sa, ano ba yung first na fruit na nabanggit sa Galatians 5:21? Fruit of the Holy Spirit, love, bago mag-joy, bago mag-peace. So, ang ganda ng argument din niyan na sinasabi niya rito, sinungaling ang isang tao na nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi niya mahal ang kanyang kapwa dahil paano niya mamahalin ang Diyos na invisible, na hindi niya nakikita, kung yung mga visible na hawakan, nakakausap niya, naaamoy niya, nakakasama niyang kumain, hindi niya iniibig. So, napaka practical sa atin nito as Christians kasi kailangan mas lalo na sundin natin ito dahil alam natin o nag-aabay tayo sa kanyang salita. So nakita po natin, ano ang kinikitil na kasalanan nito sa atin, sa ating puso? Pagsisinungaling. Kinikitil nito ang kasalanan ng pagiging hipokrito natin. Kinikitil ang kawalang sinseridad natin sa kapwa-tao. Di ba nga again, ito yung dapat umiral sa atin sa chapter 12, ang magkaroon ng genuine love, hindi nakamaskara, magkaroon ng sincerity sa bawat mga tao o sa bawat isa. In a way, isa itong pagpapakilala at pag-rebuke sa mga taga-Roma na, at sa ating ngayon na huwag maging pariseyo. Huwag tayong, pag alam na natin, may tendency kasi tayo, na dahil sa indwelling sins natin na nasa sa atin pa, namimili tayong kung sino yung iibigin natin. Kadalasan may mga qualifications tayo.
Dapat parehas natin. Dapat parehas ng hilig natin. O kaya mamahalin lang natin yung mga may makukuha tayong favor. O kaya mamahalin lang natin yung mga nagmamahal lang din sa atin. O kaya naman, we are too lazy para mahalin ang kapwa natin. Kasi iniisip natin, yung sarili lang natin. Ang gusto lang natin na mahalin. Ang gusto lang nating mahalin at mahalaga sa atin ay ang ating sarili. We are so prideful na ayaw natin mag-labor ng love. Kasi as if sayang ang labor natin. Sayang ang effort natin. Ito ang problema sa atin. Masyadong mahalaga sa atin ang ating mga sarili. Ayaw nating magpababa. Ayaw nating matatapakan ng pride, ang ego natin. Ano ulit sabi ni Christ? Mahalin natin ang kapwa katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung binavalue natin ng masyado ang ating sarili, kailangan ganun din natin i-value ang bawat isa na kapwa natin. Sa pag-ibig, walang sayang na oras. Sa pag-ibig, walang sayang na pag-ibig. And if the Spirit and the Word is convicting us now, kino-convict ka ngayon, pagsisihan natin ito sa harap ng Panginoon. Humingi tayo ng grasya niya na i-mortify ang kasalanan ng puso natin ito na pagiging makasarili. At kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin or natin sa Diyos ay dapat walang katapusan o hindi kailanman matatapos, ganun din dapat ang pagmamahal natin sa kapwa na itinuturo ng verse natin ngayon. Hindi rin dapat matapos ang obligasyon natin na ibigin sila. So habang umiibig tayo sa Diyos, kasama dito ang pag-ibig natin sa kapwa. Hindi natin pwedeng, syempre pag tinanong natin, mahal mo ba ang Diyos? Oo. Hanggang kailan? Forever. Tapos yung kapwa, limited. Hindi pwede. Yan ay hindi pwedeng ihiwalay. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa pag-ibig natin sa kapwa. Our love must be constant and permanent sa Diyos at sa ating mga kapwa. Doable ba ito? Yes na yes, kasi ang Spirit ng Diyos ay nasa sa atin and the Spirit is sanctifying us, molding us, conforming us to His love. So di pala arbitrary na bigla na lang nag-utos ng ganito si Pablo na mag-ibigan kayo ng walang katapusan. Kasi kaya pala tayo binibigyan ng gantong utos kasi winawangis pala tayo ng banal na spirito sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan na ito. Since God's love for His people is unending, unchanging, and unfailing, ito ang wino-work out sa puso natin, mga kapatid. Of course, di natin ma-attain habang andito tayo sa mundo. Habang nasa katawan pa tayo, hindi natin ma-attain yung unending, unchanging, unfailing. Pero ito yung klaseng pag-ibig na magkakaroon ang puso natin sa eternity future. Dahil magiging kawangis natin ang puso ni Kristo. Gusto po ba natin yun? Na magkaroon tayong unfailing love? Longing ba tayo sa gantong puso sa eternity future? Sa glorified state, wala ng corruption. Sa glorified state, wala ng kasalanan. Wala ng pride. Wala ng hatred. Wala ng envy. Wala ng covetousness. Dahil kung ano ang meron si Christ, yun na ang meron sa puso natin. Magiging kawangis natin siya. At kasama dito yung unfailing love na meron si Kristo sa atin. Kaya nga sa 1 Corinthians 13, love never fails. At sa sinabi niya rin dito na love is the greatest among faith, hope, and love. The greatest of these three is love. Dahil in eternity, may pag-ibig pa rin tayo. At ang pag-ibig natin sa eternity ay katulad ng kay Kristo, unfailing, unchanging, unending. Sa atin, failing, changing, ending.
Madaling mawasak ang pag-ibig natin sa kapwa. Kaya nare-realize po ba natin kung gaano kaganda yung pangako ng Ebanghelyo sa atin ngayon? Na ang pangako niya ay aalisin niya ang lahat ng impurity sa ating puso at papalitan niya ng napakagandang state, at ito nga ay katulad ng kay Kristo. Dahilan ba ito para magalak tayo at mas lalong magpuri sa Kanya? Dahil again, God is working in us para magkaroon ng pag-ibig at puso ng katulad ng puso niya. Wag nating isipin na dito, stationary, parang walang nangyayari. Tapos pagdating sa eternity future, dun na, kumukumpuni na ang Diyos. Hindi. The moment we placed our faith in Christ, nag-start na ang ating sanctification. At ang completeness nun ay sa eternity future. Ngayon pa lang, on earth as it is in heaven, ginagawa niya na kung anuman yung magiging end state natin sa eternity. At habang nandito tayo, napakaganda na ihahayag at ma-manifest natin itong puso na ibinigay sa atin towards sa lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Diyos. So ang point lang natin, God's love for His people is eternal. God's love for His people is eternal. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya ay eternal. Sa eternity past, according sa Ephesians 1:4, God chosen His people in love. At ang pag-ibig na yon ay na-personify at manifested through Jesus Christ when God gave His Son to the world, that whosoever believes in Him shall not perish but will have eternal life, sabi sa John 3:16. Then ang pag-ibig na yun ng Diyos ay demonstrate niya sa krus, sabi sa Romans 5:8, na pinagkamatayan niya na tayo habang tayo ay makasalanan pa. Lamentations 3:22, His steadfast love remains and will be steadfast, never ceases. At yung pag-ibig niya ngayon with His people will never be separated sa Kanya. Romans 8:35-39. So His love for you is eternal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihinto. Ang obligasyon niya, ang duty niya, ang pagmiministry niya sa iyo, ang kabutihan niya sa iyo ay hindi humihinto. Ang obligasyon niya sa iyo, na kahit hindi naman natin deserve ang kanyang obligation, pero inobligate niya ang sarili niya dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang pasya, ginawa pa rin niya. Kahit sinners tayo. His love for the church is everlasting and unfailing. And may this be our daily reason and motivation to love our neighbor. Kaya ang challenge, we must reflect God's love in all men continually and abundantly. Since we are redeemed in love, we are children of love, we are called in love. Huwag tayo mag-settle na alam lang natin ang mga katotohanan na ito at walang pag-ibig. Dapat ipamuhay natin ang pag-ibig kung ano ang purpose ng Diyos sa atin. At hindi lang basta constant na pag-ibig, pero nag-a-abound, nag-grow na pag-ibig. Ito ang kadalasan ng problema ng churches. Simula rin, no? At guilty rin ako rin dito. We think na kung alam na natin na maraming bagay sa salita ng Diyos, yun na yun. Wala nang application. So this is urging us not to merely embrace traditions of the church. Do not merely memorize doctrines. Do not merely understand Bible principles. Do not merely make Christian behavior as your moral lifestyle, but do this by faith in Christ. Do this in love. Do this because of His mercy. Do this for the sake of the gospel. And this love must be expressed in a visible way, but in a sincere way to our neighbor. Huwag natin i-demonize kung nagiging visible ang ating pag-ibig. Hindi tayo tinuutusan na magkaroon ng secret love. We are just practicing our love, kaya go on.
Magmahalan tayo. Huwag tayong mahiya. Pero ang sabi lang dito, visible yet sincere love. Kasi kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, at ginagawa natin ang mga pag-serve na ito, this means hindi object si Kristo sa ating buhay. So it might, na ang Christian life natin ngayon ay isa lamang simulation of Christian faith. Parang sa language ng artist, isang mock-up lang sa isang Kristiyanong tao. O kumbaga sa pabango, dupe lang yung ating pamumuhay. Pero, sinasabi dito, real thing. Buhay ang salita ng Diyos, buhay ang Espiritu niya, buhay ang pag-ibig na nasa sa atin. At posible, at meron talagang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa liwanag at kabanalan at pag-ibig. Hindi ito mock-up test. Hindi ito isang drill. Okay, sige, drill simulation tayo being as a church. Hindi. Natural ito na pag-govern sa atin ng Espiritu at kanyang banal na Espiritu. Kaya ang question natin sa atin, sa bawat isa sa atin, paano natin mahalin ang kapwa natin? Dito sa church. Paano natin mahalin ang kapwa natin sa labas ng church? Co-Christians, strangers, persecutors, kinukwenta ba natin? Wait, naka 3 months na akong nagtiis, hindi ko na siya mamahalin. Nag-serve na ako tama na yan. Tapos na ang obligasyon ko. No! Hindi yan ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon sa atin. Problema, we are very quick to judge. We are very quick to surrender sa pagmamahal natin. Madali tayong magsawa. Madali tayong mapikon. Madali tayong magalit. Madaling maputol yung pisi ng pasensya natin. At hindi normal yan. Pwede mo sabihin, yes, normal yan kasi may indwelling sin. Hindi. Kinikitil nga yan eh. Wala kang makikita sa Bible na sinasabi, ayos lang yan kasi nasa mundo ka pa naman. Ang sabi sa Romans 6, by no means. At kung papagpatuloy natin ang gantong klase na puso towards sa ating kapwa, this will make our hearts cold. Manlalamig tayo. This will make our hearts apathetic. Walang compassion sa ating mga kapwa. Again, we are called na endless ang pag-serve at pagmamahal natin. Kung paano ang Diyos na hindi naputol ang pag-ibig niya sa atin, na we know yung kanyang sinimulan ng good work sa atin ay ongoing pa rin ngayon at tatapusin niya into completion or will bring into completion. So we have to practice loving one another. Kung na-offend ka sa Kanya, all the more na mag-drive sa atin ito to love Him. Di mo kasundo ang behavior niya, love Him. Kahit gaano pa siyang kahirap mahalin, we must love Him. And this includes ang pag-rebuke mo sa Kanya. Hindi yung pag-tolerate lang sa Kanya, baka ma-offend siya. Ang pag-ibig, di ba, hindi nagre-rejoice sa evil. Abhor evil. Kasama ang pag-ibig natin sa pagtutuwid at pag-exhort mo sa Kanya. Huwag tayong maging passive. Active ang binigay sa atin ng Panginoon na pag-ibig at service. Kaya nga sabi ni J.C. Ryle, how could a man enjoy the meeting of true Christians in heaven who takes no pleasure in meeting true Christians on earth? Paano masasabing excited tayo makita ang mga saints sa eternity kung dito every Lord's Day? Wala tayong excitement na makita ang bawat isa.
Hindi lang gusto ng Diyos na nakikita niya na maraming nako-convert sa mundo. Pero nag-glorify siya kung yung mga nako-convert na yun ay nagpo-flourish sa mundo. God is producing obedient people of God that is abundant in love. That is, His people will resemble and reflect Him. Naalala niyo yung introduction kanina? Nothing's gonna stop us now. Ang pag-ibig na yun ay distorted at ina-isolate ang kanilang sarili sa mundo. Pero ang pag-ibig ng Diyos, inalapit niya ang kanyang sarili sa mundo by sending His Son, Jesus Christ. Na wala siyang dapat, wala siyang obligasyon, wala siyang, hindi natin deserve, na tayo ay isipin niya. Pero still, hindi lang niya tayo inisip. Minanifest niya ang pag-ibig niya kay Kristo para matubos tayo sa ating kasalanan. Matubos tayo sa eternal death na naghihintay sa atin sa future. Again, gantong klase bang pag-ibig ang meron tayo ngayon? Ganto ba ang pag-ibig natin sa kapwa? Do we reflect God's love through our love toward all men? Secondly, Christian love fulfills God's moral law. Christian love fulfills God's moral law. Sa verse 8, kung itutuloy natin, owe no one anything except to love each other, for the one who loves one another has fulfilled the law. So many tend to separate law and love. At alam natin may dalawang extreme dito. Ano po ito? Legalism. The attempt to please God through the law. So sa mga panahon na yon, nire-rebuke ni Paul, yung mga Hudyo, na ang view nila sa kaligtasan ay ang kanilang pagsunod sa kautusan. Ang katotohanan, wala silang pwedeng ma-perfect doon. Sabi sa James, may ma-miss ka lang na isa, fail ka na sa lahat. Wala nga tayong ma-perfect na isa. So foolishness ang stand ng Hudyo. Rebuke din ito sa mga Judaizers. Ano naman to? Mga Jewish Christians na na-convert naman, naniniwala sila sa gospel, pero kailangan sumunod pa rin sila sa Mosaic law para maging sure yung kanilang salvation. So, gospel plus Mosaic law equals salvation. Di ba? Sa Galatians 2, kailangan daw nilang magpatuli pa, kaya yun yung nirebuke ni Paul si Cephas. No? So, yun yung una, legalism. Pangalawa, antinomianism. Ito naman yung too much emphasis sa grace. Na ang view nila, pinulfill na ni Christ ang batas, so wala na tayong dapat sundin na batas. Kasi, ano pang susundin natin? Pinulfill na ni Kristo, which is wrong. Kasi nga, ang pinopromote ng antinomian ay lawlessness. Sa Bible, ang tinutulak tayo from Old Testament to New Testament ay ang pag-obey sa kanyang mga kautusan. At nakita natin, sinabi rin ni Christ, hindi niya inabolish ang kautusan o ang batas. Mas in-establish pa nga niya. At tayo as Christians, mas pinaigting pa nga yung pagsunod natin dahil alam natin na si Christ ang sumunod nun para sa atin. And as our response sa kanyang ginawa na yon, susunod na tayo sa batas ng Diyos, hindi para maligtas, hindi salvific, para or being as our way of life. Paano ba ako mamuhay? Ito ang kautusan ng Diyos. So, again, sabi ni Ferguson, ang antinomian at legalism daw ay hindi naman talaga opposite sa bawat isa. Pero pareho silang opposite sa grace, sa gospel. Pareho silang distortion sa gospel at sa scripture. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, antinomian ka. So, ang solusyon, maging legalism ka. Or, legalism ka, o sige, maging antinomian ka.
Hindi ganon. Para ang solusyon sa dalawang mali na yon ay ang gospel, ang grace ng Panginoon. Dahil sa grasya ng Diyos, ito lamang ang dito na-enable ang tao para magkaroon ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. So kung wala ka sa gospel, wala ka kay Kristo, hindi ka makakasunod ng tama sa Panginoon. Hindi yan katanggap-tanggap sa Panginoon. So again, to wrap this up, ang gospel ang nagliligtas sa tao, hindi ang pagsunod sa batas, at ang gospel ang nagbibigay sa isang tao ng kakayahan para makasunod sa batas ng Diyos. At ang execution natin to fulfill, to obey the law is through love. Sa pamamagitan ng pag-ibig. So we can take note, mga kapatid. Apart from love, we cannot fulfill the law. Apart from love, we cannot fulfill the law. Sinait yan ni Paul sa verse 9, yung commandment number 7, commandment number 6, commandment number 8, commandment number 10. And by the way, naka-negative itong mga decalogue, no? Kasi this reflects our nature na sinful tayo. Pero hindi ibig sabihin, wag. Meron tong katumbas na positive command na kunyari, we do not kill, we preserve life. Kasi this reflects the nature of our God na nagpe-preserve sa buhay. Kaya nga, very clear, itong Matthew 22 na Great Commandments ni Christ, hindi ito bagong utos. So sinasabi nito, hindi bagong utos ito. Marami naniniwala, wala na daw yung 10 Commandments, ito na lang 2. Sinamarize lang ni Christ. Yun pa rin yung kanilang prinsipyo. Yun pa rin ay summary ng Decalogue. So ang lahat ng mga Kristiyano, nabanggit na utos ng Diyos, hindi lang sa Decalogue, hindi lang itong mga nabanggit sa verse 9, lahat ng mga mandato, mula sa Ephesians, sa Romans, lahat ng mga pag-uutos ng mga apostol sa atin, lahat yan ay summed up sa loving our neighbor. Lahat yan, pag pinag-isa mo, in-expound lang yan sa maraming mga facets. Pero pag yan pinag-isa mo, nakaugat lang yan sa loving our neighbor. But if we think na we can fulfill the law by obeying the law, nagkakamali po tayo. Never natin na mapupulfill ang law sa pagsunod sa law. Very tricky. Kasi sabi sa James 2:10, again, mag-fail ka lang ng isa, mag-fail ka na sa lahat. Hindi natin kaya i-perfect ang law. Kaya lahat tayo ay makasalanan, walang sino man ang kayang maka-perfect at nakagawa nito, kaya lahat tayo ay entitled mapunta sa impyerno. Lahat tayo ay may parusa. Lahat ng tao ay may sumpa. Kaya ang result sa atin ngayon, hiwalay na kamatayan eternal sa Diyos. Di natin siya makakasama. Lahat deserve natin yon sa walang katapusang pagdurusa, paghihirap. Pero praise God. Gumawa siya ng remedy, nag-provide siya ng gagawa ng utos. At ang paggawa na ito ay perpekto. Sino ito? Ang kanyang anak, si Jesucristo. Sabi sa Romans 8:3-4, God sent Jesus Christ so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. May nag-accomplish para sa atin. Meaning si Kristo ang sumunod para sa atin, para i-fulfill ang requirement ng law para sa atin na hindi natin kayang gawin. Sabi rin ito sa Galatians 4 verse 5, Christ's obedience to the law redeems us sa sumpa at parusa na meron tayo dahil sa disobedience natin sa law. Again, paano niya tayo ni-redeem sa batas ng Diyos? Sinunod niya ng perpekto ang batas ng Diyos dahil di natin to kayang gawin. At siya ang namatay dahil sa sumpang nasa sa atin. Dahil di natin na perfect or nagawa man lang ng tama ang kanyang kautusan. So, come to think of this.
Imagine mga kapatid, may ibang sumunod sa batas ng Diyos na nire-require sa atin. May ibang namatay dahil sa parusan na dahil sa sumpa na nakomit natin dahil sa paglabag natin. Namana natin kay Adan at Eva, may namatay para sa atin. At ito ay si Jesus Christ. And according sa Romans 8, Christ has redeemed us para lumakad tayo sa Spirit. Hindi na sa flesh. Kasi iniisip natin, I have to fulfill the law by my flesh. Pero sinasabi sa Romans 8, we can fulfill the law by the Spirit. Anong Spirit na yon? Spirit ba natin na galing kay Kristo? Okay? Bakit kaya? Dahil itong binuo sa atin ng banal na Spirito, ang first fruit, love. So, if we are walking in Spirit, we are walking in love. So, we can understand na ganito, no? Hirap natin ulit. We fail to fulfill the law by our flesh or by our own works. So, dumating si Jesus Christ para gawin ito para sa atin. Hindi para i-abolish ang law, pero para i-establish pa sa atin. Niredeem niya tayo para ma-fulfill sa natin as if tayo ang nakagawa perfectly ng Decalogue or ng Ten Commandments. At yung kanyang ginawa na yon ay na-impute sa atin, nailipat sa atin. Kinikilala niya na ikaw ang naka-perfect sa batas ng Diyos kahit hindi naman ikaw ang sumunod. Sino ang sumunod? Si Kristo. Pero, kailangan mo pa rin i-fulfill, sundin ang batas ng Diyos. At kaya mo na yung gawin dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin ngayon. At ito nga ay sa pamamagitan ng pag-ibig. We can now fulfill the law according sa Spirit through love. Sabi sa Galatians 5:14, for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. So kung gusto mo pang i-wrap up yung 6 na yon na sinabi kanina na commandments, yan ay you shall love your neighbor as yourself. So sinasabi sa atin ngayon, when we love, nagagawa natin ang essence ng law. Ibig sabihin ba na kukumpleto o na-perfect ba natin yung law? Hindi. May nag-perfect na doon. Remember? Si Jesus Christ. Pero yung essence niya, hindi natatapos. Kailangan pa rin natin siyang sakyan, tayuan, sundin. Kaya yung essence, yung prinsipyo ng law, kaya na natin ngayong gawin. Dahil dati, yung batas natin na sinusunod, ay yung kagustuhan ng ating laman. Okay? So, ang intention ng Diyos sa creation niya ay lumaganap ang pag-ibig. Kaya may batas. Dahil ang lahat ng utos ng Diyos ay reflection ng kanyang nature, ng kanyang moral supremacy at holiness, love, at ito yung umiiral sa kingdom niya. Na habang tayo ay nandito, may 2 kingdoms, di ba sabi kanina, habang tayo nasa kingdom ni Kristo, na ipapamuhay niya na tayo dito, natin ito sa mundo. Already, but not yet. So, dahil ito sa Spirit sa atin, Spirit ni Kristo na nasa sa atin ngayon, na nakuha natin sa pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, we can say, we can now love genuinely towards others. Love can restrain us from adultery, and love can preserve marriage. Love can restrain us from murder, and love can preserve and protect love. Love can restrain us from stealing, and love enables us honor and someone's property. Love can restrain us from covetousness, and love enables us to be content
in Jesus Christ. Nakita niyo po yung pag-ibig na yon. At kung walang pag-ibig, wala po lahat to. Walang mafulfill. So in short, love from Christ and His Spirit in us can truly keep the law. Hindi sa ating kalakasan, hindi sa ating sariling desire, sa sariling kakayahan, pero sa Spirit at kay Kristo na nasa sa atin ngayon. Hindi natin ma-perfect, pero magagawa natin ang essence ng law. Again, nakikita sa atin ng Diyos na we are perfect sa account niya, sa record niya, dahil sa ginawang perfect na pagsunod ni Christ, pero still may indwelling sin sa atin na kailangan yon matanggal, ma-mortify, using the Decalogue at conviction ng banal na Spirito. Okay? So maliwanag po yung mga kapatid. Kaya po rin ang Panginoon, God sent His Son, Jesus, the incarnated love of God. Kasi kung wala si Kristo na namatay sa krus, nag-ascend sa trono niya, at nagbigay ng pag-ibig sa atin, we cannot fulfill any. Apart from Christ, ito yung point naman natin. Apart from Christ, we cannot love. Kanina, apart from love, we cannot fulfill the law. Apart from Christ, we cannot love. Kaya lang tayo nakakapag-ibig ngayon ay dahil kay Kristo. Hindi natin pwedeng ihiwalay si Kristo sa pag-ibig natin sa kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin na umiibig tayo dahil mapagmahal naman tayo. No, hindi ka mapagmahal. Kaya, affection lang yan. Yan ay kopya ng pag-ibig na meron tayo. Yes, we can say na love ito, kahit wala tayo sa Diyos, pero yan ay imitation na love lang sa atin kasi punong-puno ng kasalanan yan. Pero kung gusto natin ng genuine love, sincere love, biblical love, ito ay galing sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Umiibig na tayo ngayon, sincerely, sa kapwa dahil may pag-ibig tayo kay Kristo. So ito ang challenge natin sa atin ngayon. Since we can love because of Christ, we must soak our hearts to His Word. Bakit? We must soak our hearts to His Word. Kasi ito yung problema natin. We love others sa sarili nating paraan. Which is hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Again, intention and execution. Nagmamahal tayo sa paraan natin. And worse, we destroy law. We destroy the law dahil sa pag-ibig. Marami tayong tinatakpan na kasalanan. We allow LGBT for the sake of love. They allow abortion for the sake of their love sa kanilang sarili. They allow stealing for the sake na mahal ko kasi yung mga tao, kailangan kong mamigay. Again, hindi ganito yung love na pinopromote ng salita ng Panginoon. Marami tayong tinatakpan na kasalanan sa ngalan ng pag-ibig. Huwag mo akong i-judge, umiibig ako. Hindi po ganun. We commit adultery. We commit sex outside of marriage. Kasi nga, pag-ibig eh. Hindi naman lasto. Hindi naman tawag lang ng katawan. Pag dinala ko na yung love card ko, maunawaan na natin siya. Ay, ganun ba? Okay lang yan. Hindi! Ang kasalanan ay kasalanan. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang katotohanan ay ang katotohanan. Kung yan ay mali sa Diyos, maling-mali yan sa Diyos. Hindi ma-justify ng love ang love mo sa kahit anong kasalanan na kinocommit mo.
We must be reminded that the law demands holiness and love enables holiness. 1 Corinthians 13. At kung apart tayo kay Christ, paano tayo lalago sa pag-ibig niya sa atin? Kung di natin siya ganun kakilala, paano natin makikilala yung pag-ibig niya sa atin? Kung hindi tayo magme-meditate ng gospel, hindi natin isusok ang buhay, puso natin, isip natin sa gospel, paano tayo magmamahal ng katulad ng pagmamahal niya? Kung hindi tayo mag-aaral ng salita niya, paano tayo iibig na naka-align palagi sa katotohanan? Kung hindi tayo mananalangin, paano tayo iibig ng may wisdom ng Diyos? Kaya we read the Bible daily. Hindi lang para matuto, hindi lang para masatisfy mga trivial na facts sa ating isipan, pero para ma-feed tayo kung paano tayo naturally kailangan kumain, uminom at huminga. Lumalapit tayo kay Kristo palagi para tayo ay grounded sa katotohanan at tayo ay maging nourished sa katwiran. So we must look to Christ and to His work on the cross. We must beg for His mercy daily. We must beg for His grace. Beg na i-enable tayo to love others kahit sa mga kaaway natin. We must beg to Christ na magmahal tayo ng walang partiality. We must beg His grace na makapagmahal tayo ng iba selflessly. We must beg na mai-reflect natin ang pagmamahal niya sa kapwa natin. We must beg na yung ating puso ay hindi tayo dalhin sa emosyon. Hindi tayo kumilos ayon sa sitwasyon, pero ayon sa pag-ibig ni Kristo. So paano natin mapufulfill ang law? Kailangan pag-ibig. Pero paano tayo iibig kung hindi naman natin alam ang pag-ibig ni Kristo? At paano natin malalaman ang pag-ibig ni Kristo? Ito ay pagbababad, pag-aaral, pag-meditate, pakikipag-commune natin sa Kanya araw-araw. Pwede nating tignan, yun ang climax ng araw. Everyday, yun ang isipin mo. Hindi yung trabaho. Hindi yung pagkain ng dinner. Gawin natin ang pakikipag-commune natin kay Kristo sa Kanyang pag-ibig ay ang pinaka-climactic event natin, climactic hour natin sa isang araw. At doon, ma-expose talaga kung ano yung pag-ibig na alam natin sa puso. Ang daming mga impurities, and we must mortify those sin. Even it is little, even it is private, even it does not hurt and cause pain sa ibang tao, kailangan natin kitilin. May reason kung bakit napapaisip sa iya ng Panginoon, dahil kailangan mo yang patayin. Nawa, tinatawag tayo ng Panginoon para umibig ng katulad sa Kanya. Hindi lang basta ma-identify tayo, maging entitled tayo positionally sa langit, pero yung practically and experientially, yung buhay natin sa pinaka-private, pinaka-gitna ng puso natin, si Kristo pa rin ang nakikita. Kung si Spurgeon, pag hinati mo daw siya, puro scripture, sa atin, pag hinati yung puso natin, galit, ganit, pride. Yes, it is normal, pero ang normal din natin, ang norm ng Kristiyano ay to kill those sins. At hindi mo to ginagawa para sa church.
Hindi mo ito ginagawa para sa kapatid lamang. Hindi mo ito ginagawa para sa iyong sarili. Ito ay ginagawa mo sa Diyos. As you live a living sacrifice, as you offer your body for Him as a living worship para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Let us pray. Ama, maraming salamat sa aming mensahe na kami ay natuto sa aming pag-ibig